grabe, hindi ka maubusan ng freebies Kaya like nyo na yung page ng Wonder Beauty. Isa-share natin yan dito sa video, okay? Marami siyang giveaways palagi. So, yun yung nagra-run ngayon, yung anniversary giveaway until July 17. Yun lang. So far, yun pa lang yung pwede kong sabihin. Yung future ng Wonder Beauty, like I said, kinikip ko muna yung mga bagay-bagay. Punta pa lang sa exciting part. Yun Punta yun. pa lang sa exciting part. Yan. Antay-antay tayo. So what you can do is follow her page para updated kayo pag dumating na yung exciting part. Hindi kayo makuli. Kasi grabe to, bongga mamigay to. So Actually, wala kang na yung parang sneak peek nung mga grand prize. Grand prize! Padas man. Grand prize, kala ko lalagay, So, ito na, tatanong ko na yung pinaka-highlights na interview. Miss B, ano po sa inyo ang breakthrough? Ano para sa inyo ang salitang breakthrough? Ito yung mga aha moments mo Hindi ito yung something na sobrang big time agad. Yes. We have small breakthroughs on our daily lives. Hindi lang natin napapansin. 'Di ba? Parang may mga aha moments tayo na bigla na lang pumasok sa isip natin. It's God's way of telling you na ito dapat yung gawin mo, pinaguide ka niya kung saan mo dapat di ba? So for me, breakthrough is hindi lang siya yung something na big. You also have to notice the small breakthroughs that you have on a daily basis, weekly basis, or kung kailan mo man siya ma-experience. Ma-experience mo yan Yun yung mga aha moment mo na like with you. Diba? Parang nung nag-usap tayo, yung nakapag-catch lang ng attention mo sa lahat ng sinabi ko sa'yo is life doesn't happen to you, it happens for you. Diba? So, yun yung mga sinasabi ko na breakthrough na hindi naman, it doesn't really have to be something na financial or breakthrough sa career. It's not like that. For me, ang breakthrough is something na na-experience natin on a daily basis. Yung mga parang topic ni Lord, guidance ni Lord, di ba? So, yun talaga yung mga tipong may bigla ka maiisip. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, nanonood lang ako ng K-drama, di ba? Yan. Part, sa akin part yun ng breakthrough na parang, oo nga, no? Yung parang yung lumaki tayo na ganito yung thinking natin. Hindi pala dapat. So, yun yung mga, for me, yun ang breakthrough. Yun. Thank you, Miss B. Ayan, napaka-inspiring pa rin nung kahit yung sa last question ko, no? Talagang malalim, makikita mo yung kalaliman ng tao sa mga sagot niya. Sabi ko na deserving talaga to ma-interview kasi marami kayong mapupulot. A pleasant day, everyone. Welcome to the first edition of Talks, the Breakthrough Edition. So we will be talking with inspiring people and they will talk about their breakthroughs, hoping that it would also make you realize your own breakthroughs. A pleasant day, everybody. So welcome to another edition of Talk. And now we have one of our empowered, inspiring faces of breakthrough. Okay, she is B. Enriquez. So let's welcome her to our Talk for tonight. Hi. So how are you? I'm good. Okay, so sa mga hindi po nakakaalam, si Miss B po ay aking katrabaho sa unang job ko as an ESL teacher. Ang tawag yata sa atin nun is English Instructor Associate. EIA po kami. Yeah. Yes. Kami yung pinakaunang batch or pioneer ng YBM CISA phone dito sa Philippines. Ayun. So, shout out sa mga taga GCIC Ivoline, okay? And YBM CISA, mga students na ng CISA Junior. Ayan. So, sa YBM CISA phone po, meron po kaming group of friends, okay? We are the babes. Okay? Si Ivoline Babes po, siya po yung pinakabunso namin. And why I chose her to be interviewed po kasi
sobrang ano po, na nagagalingan po ako sa kanya sa diskarte niya po sa buhay na even at such a young age, sobrang napaka-matured po niya. And makikita naman po yun sa mga pinasok po niya na mga negosyo and yung mga career po niya. So, ito po, nandito po siya ngayon to tell us how she started in her journey in finding her path as a businesswoman. Paano po ba nagsimula lahat yan? I mean, yung bang panahon na yon is talagang business-oriented na talaga kayo? First of all, thank you, Maricel, for letting me be part of this. Sobrang nakaka-humbled yung pag-invite mo sa akin dito sa yung bagong show. Pwede na itong tawaging show, di ba? So, Siguro, yeah. webcast, Yeah. So, like you said, I started dun as an ESL teacher then. So I was 18 back then. And kaya ako nag-start mag-work kasi I have 2 kids na and I wanted to provide for them. So yun yung nakita kong way para makapag-provide. So luckily talaga nakapasok ako dun sa company yun, nakilala ko kayo, and then marami akong natutunan. When it comes to the business aspect naman, parang siguro nandun na rin yun sa akin. Kasi even when I was working as an online teacher, office-based pa to, before nagdadala ako ng mga paninda, ganyan. So, I can't remember exactly kung nagtinda ba ako sa GCIC. Parang, Pero, there was a time na ganun. yeah, pero I remember dun sa sumunod ko na company, doon ako nagtinda ng mga polvoron, ng sapatos. Yan. So doon yun yung feeling ko talaga sa sarili ko. Hindi talaga ako made to be an employee. Parang yun yung tinatak ko na sa sarili ko na hindi ako pang empleyado, na parang alam ko sa sarili ko na gusto ko ng business. Gusto ko yung boss. Gusto ko yon. So, dun talaga siya nagsimula. Marami akong pinasok before. Naging makeup artist ako, naging virtual assistant, and then, yeah, so lahat yung sinasabay-sabay ko before. Nung nagsimula akong mag-work from home, sinabay-sabay ko siya, virtual assistant, pag weekend, makeup artist. Yes. Tapos, during the day, naman ako, online teacher. So, yun, doon nagsimula yung mga pag-discover ko kung ano ba talaga yung gusto ko sa buhay. So, yeah, just mga few years ago, nag-venture na rin ako sa food business. And then, when our pandemic started, actually, like I mentioned earlier, makeup artist ako. And lagi talaga nasa isip ko, ano ba yung business? Kasi ito yung gusto ko talaga eh. Ano yung business sa beauty industry na pwede kong pasukin? Pero gusto ko yung something na hindi pa ganun ka, alam mo yun, hindi spa. Alam kong hindi spa, hindi salon. So, nang nagsimula yung pandemic, doon ako nakakilala ng mga manufacturer ng makeup. So, naisip ko, bakit hindi ko to gawin? Di ba? So, dumaan talaga ako sa process ng develop. So, nag-research ako ano ba yung mga trending, ano ba yung mga trending na makeup, and okay ba yung sumunod lang sa trending na makeup, mga ganun. So, yun doon nagsimula yung journey ko dito sa Wonder Beauty and as a business owner din. And we are really proud of you kasi nakita namin how you develop talaga. Alam mo, syempre, from the very nene naming baby, biglang, di ba, ang dami mong inaral. Yes. Yun siguro yung isa sa mga yung mga inahangaan namin sa'yo, yung you never stop learning. Yes. True. So, congratulations again. Sobrang proud kami dun sa sa Wonder Beauty business mo ngayon. And yun nga, just recently, guys, yun nga, kasama pa rin si Wonder Beauty. Magkasama pa rin kami. So,
I had her as my sponsor sa ating first batch ng launching natin ng book. So, ayun, sobrang thankful ako kay Miss P kasi in-sponsoran niya tayo ng products ng Wonder Beauty. You deserve it. You deserve naman to be sponsored by Wonder Beauty kasi one of the belief ng Wonder Beauty is to empower other women din. So, ako bilang business owner and I can see someone na starting din to become a business owner, alam ko yung struggle. So, I wanted to support you and to empower you and to tell you na we're here for you to encourage you to do better or to do more for your business. And sobrang empowering din nung nasulat mo na libro. And yeah. Thank So, you. deserve naman yung sponsorship. Grabe. Alam mo, ang ganda ng feedback ng mga nakabili. And nakikita mo talaga nung nag-unboxing sila, yung highlight talaga. Alam mo, hindi ako nalulungkot na na-overpower ni Wonder Beauty yung mga unboxing. Kasi kahit ako nung nakita ko yung mga products mo, sobrang na-amaze ako. You really took the time, yung sa packaging. Di ba sa packaging pala makikita mo na yung concern ng, ikaw ba talaga yung nag-design ng everything? Well, yung concept, yes, ako. Pero yung nag-design, so shout out sa isa na rin sa mga friends natin. Yung anak naman niya yung nag-design netong mga to. So, yeah. Amazing kasi niya, vibrant. Tapos feel good lang. Alam mo yun, hindi siya, ng light. Yung parang, sabi ko, it really matches yung gusto kong mangyari dito sa libro ko. Kasi parang, ang gusto ko mangyari since siya for heartbroken people. Hindi ko naman nililimitahan sa heartbroken lang pero since yun yung main natin yun yung target market natin, yung mga heartbroken people. I mean, tina-target natin sila not only to sell but to brighten their days, to cheer them up. Kasi nga, they need it, 'di ba? So nung nag-launching, sabi ko, wow, parang sakto yung product mo dun sa book ko kasi parang your product itself, yung pagkaka-package, tapos natuwa ko din sa mga freebies mong stickers. Tuwan-tuwa sila doon. Ang ganda daw, nakaka-motivate talaga. Sabi ko, ang galing ni B. Paano niya naisip yung ganun? I mean, totoo, promise. Ang ganda ng mga feedback nila. And also the product itself, ha? Ako, sorry, kasi ito hindi pa kasi alam siguro dito na ako magka-come out kasi pinaplano, nakapag-record na kasi ako na magsasabi ako ng reason bakit madalas akong mag-selfie na madami pero bihira. Yung ganun, bihira ako mag-post. Kasi isa sa mga dahilan nun, yung allergy ko sa face. I bet Miss B also noticed that even before, 'di ba? Alam mo nung si Miss B kasi napaka-matulungin niya, napaka-supportive. Alam niyo na nag-MC ako sa wedding ng aking kaibigan. Nag-offer siya ng makeup, hair and makeup actually kasi pati hair ko. I'm sure na nakita niya rin yung mga signs na pag yung sobrang stress ko, nagbabalat talaga yung buong mukha ko. Even yung scalp ko. So, nahiya nga ako. Actually, hindi talaga ako nagpapaayos. Kasi laging ako lang. Kung napapansin niyo pag may events, ako lang. Tapos, hindi ako yung tipong hindi talaga ako magaling. Kasi hindi talaga ako marunong. Wala akong exposure kasi nga, si mama kasi working mom siya noon. Tapos, wala siya sa bahay nung nagdalaga ako. So, wala talaga akong guidance about those things. So kahit balik ko lang nung JS ganyan, wala akong alam sa mga pagpapa-beauty. So na-appreciate ko yan sila Miss B tsaka si Achi Love, sila yung nagturo sa akin maglagay-lagay ng mga pampaganda. So yan, pag meron akong major event, sila mismo nagvo-volunteer na make-upan kita, halika, punta ka dito sa bahay. Libre yun ganyan sila ka-supportive. Kaya sobrang touch na touch ako dun sa mga yan. So, yun yung reason. Kaya hindi ako nagpapalagay ng makeup or gumagamit. Kasi nga, nagkakaroon ako ng flare-ups. I realize, pala siya, may kinalaman sa immune system ko. So, I thought ordinary lang, yung matitreat siya ng shampoo or ng soap. Unfortunately, lumalala talaga siya kapag stress. So, yun. Don't stress. Yan. Na-mention ko lang kasi nga,
Marami din kasi nagpapa-endorse ng sis, sa totoo lang. Marami akong nalulungkot, nahihiya ako na syempre, baka siguro iniisip na, bakit si Wonder Beauty, pinapromote mo ah. Kasi, yung sa akin lang, nahiyangan ko siya. Yung Mm-mm. lipstick niya. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa din. So, yun. Ginamit ko yung lipstick niya, tsaka yung lip gloss. Ang ganda kasi napaka-natural lang. Tapos, yun dun lang din ako nakahanap nung hindi nagcha-chop yung Tapos, labi ko. yes. Ayun. So, So, yun yung yun yung parang doon ako nagtagal talaga sa parang if parang business owner ka and naiisip mo rin ng ganitong klaseng business, doon ka talaga magkakaroon ng challenges. Yung maghanap ng tamang manufacturer para dun sa nagagawa nung product mo. Ako kasi bilang makeup artist, alam ko naman kung ano talaga yung hanap ko sa isang product, 'di ba? So, marami silang feature like sabi nga nila dapat mask proof, ibig sabihin hindi nagta-transfer sa mask. But then pag masyado na siyang matagal sa lips mo, like what you said, nagcha-chop na yung lips mo. So for me, part of, self-care, syempre dapat hindi lang siya nagpapaganda, kundi nagmo-moisturize din dun or nina-nourish na rin yung lips mo. So, all natural kasi yung ginamit natin dun sa product. So, kaya medyo natagalan pero hopefully worth it naman. So, yun din talaga yung naririnig ko na feedback before sa product is like, yung sister ko din, very sensitive siya. So, yan din ang feedback niya na ito lang yung lipstick na nahiyang ako. Kasi hindi talaga siya na-chop. Hindi talaga siya hindi humahapdi yung lips mo. promise. Kasi Ayun. marami ako na-try. Tapos ko naging human guinea pig ako when I was developing the product talaga. I'll try it also. Hindi to paid promotion kasi yun yun, sa totoo lang, since ginamit ko siya, kasi na-curious ako, ang ganda kasi. I was supposed to give it away, di ba? You have your own, Sorry na. diba? Kumuha ako ng isa. Tapos, sabi ko, parang gusto ko na i-try ito. So, kumuha na ako dalawa. Ang hindi ko lang na-try yung isang product, yung para sa cheek. Yeah. Yun. Oo. Pero, ang ganda kasi, yung lip gloss tsaka yung lipstick. Paborito ko siya. Kasi, feeling ko, si cheek, hindi ko naman siya gano'ng kailangan. Lalo na kung meron ako sa lip. Kasi parang, ginagawa ko, yun na lang din yung nilalagay ko. Sabi ko, ay, kailangan mo magtipid, hindi mo to binayaran, uy. Hindi pa Matipid nga siya. niya alam. Ha? Very pigmented, diba? So, matipid siya. When you put it on your cheeks, sobrang konti lang kasi sobrang pigmented niya. Magugulat ka. Totoo yun. As in, binabawasan ko pa nga siya Tapos nililipat ko sa Sa eyes, yes, actually. wala akong alam sa pagme-makeup, promise, I swear. Pero nung na-try ko yung product niya, napapansin nila sa school na parang, ba't nagme-makeup ka ganyan? Pero di nila alam, in-experiment ko lang yun sa mukha ko. Kasi alam naman kasi nila na hindi talaga ako nag-aayos. Kasi nga, knowing my condition, na alam yan, pag naglagay kasi ako, nagpa-flake siya, lalo na pag may flare up. So, parang mas lalong nakakalala, feeling ko. Kasi syempre, kitang-kita 'di ba? Pero with her product, hindi siya ganun Hindi siya, as in light lang. Pati Oo. yung gloss niya. Very, hindi Ayun, siya naging commercial tuloy yung interview. Sorry naging na. commercial. Sorry na mga viewers. But Hindi, first time kasi ko rin matanong siya about or marinig yung hindi feedback to niya. planado. Oo. Hindi ko plano na umamin na ginamit ko yung isa sa mga giveaways dapat. Oo, sorry na. Ayun, inaamin ko na ngayon. Curious kasi ako. Ang ganda kasi ng packaging. And I mean, ang sarap niya. part naman din talaga ng yung reason kung bakit lipstick yung una kong pinasok is para dun sa mga katulad mo na hindi nagme-makeup pero Oo. okay na yung lipstick sa kanila. Kasi 'di ba, parang mostly yung mga tao pag yung may mga time tayo na sobrang down na down tayo pero ewan ko sa inyo ha, but ako kasi pag naglagay na ako ng red lipstick kahit down ako, game time tayo
Yes. So, nakaka-lift siya ng mood, di ba? Kahit konti lang yung makeup mo, kahit kilay lang nilagay mo, basta may lipstick ka, okay ka na. Di ba? Totoo yan. Ako din, hindi ako sobrang into makeup. Alam naman nila yan. Actually, pati sa pagsusukli, hindi mo halata, di ba? Ayan. Basta, ano lang, game, mag sinabing game na agad. Pero kasi, ang laki palang bagay na you feel more confident kapag you look better. I mean, of course, you're already beautiful. Yun lang. It Yung enhances. yung makeup, it enhances, tama, yung features mo eh. It brightens up your day in a sense na yung imbis na mukha kang malungkot or may sakit or Yeah. ito sa totoo sa mga So, heartbroken na then totoo. mismo, hindi lang mukha yung parang tingin ng tao sa'yo. It even for yourself, it uplifts your mood, di ba? So, it uplifts your confidence. Hindi naman doon ka lang kumukuha ng confidence sa makeup or sa lipstick, but it adds to it, right? So, Yes. yun lang din talaga yung gusto kong mangyari dun sa Wonder Beauty na kung sino man yung gagamit nun, I hope na ganun yung nangyayari sa kanya or nararamdaman niya every time he uses or she uses the product. Simple lang, no? Pero ang laki ng epekto. Kasi, even yung how people view you. Kasi alam ko naman, syempre, oo naman. Kumbaga, it really doesn't matter how they view you. Yun lang kasi, yung pag napagaan mo yung loob nila. Say, you look, hindi ka down, hindi ka haggard. Di ba? Parang, na-inspire mo rin sila na, oh, di ba? Parang pag nakita ka na something maganda eh. Yung sa nature pa lang, pag maganda, di ba? Nakaka-motivate ka. So, kung ikaw yung magiging hindi naman sa sinasabi natin kailangan ganun ka-importante ang pagpapaganda. Hindi naman natin inaano yung inner beauty, 'di ba? Ang Yeah. sinasabi natin dito is yung maging pleasant ka. It's for Physically, you. malaking bagay. Hmm? Para sa'yo talaga yon. I mean, yung pagpapaganda is para sa'yo, hindi para sa iba, actually. Diba? So, Kaya regardless talaga of what yun. other people say about, you know, women wearing makeup, or parang yung mga babae na hindi makalabas ng walang makeup, it's none of your business. Correct. So, sorry medyo blunt lang talaga yun. Pero di ba totoo naman na marami talagang mag-judge usually sa mga babaeng maraming makeup, makapalang makeup, but it's really not up to you. Yes. So, And even if you're blessed with the perfect skin, 'di ba? yeah. Parang kailangan mo pa rin siya eh. Mm, Pang-enhance or para hindi ka masyadong pale. I mean, yeah. yes, It's your weapon. yes. It's your weapon. Yeah, colors your weapon, sabi nga Color is ng your isang weapon. tagay. Ang ganda, 'di ba? Midway talaga yun. Color is your weapon. Exactly. Kasi nga, sa totoo lang, yun nga rin siguro, hindi naman tayo nagpapaganda lang para maganda sa paningin ng iba, kundi para hindi rin sila mag-worry about us. Kasi usually, pag nakikita ng tao na haggard ka, pinoproblema din nila, iniisip din naman nila kung ano yung pinagdadaanan mo. So, sa aking mga syempre readers na alam natin na may mga pinagdadaanan. Kadalasan kasi sa atin, parang kino-conceal natin yung ating pinagdadaanan kasi hindi naman para maging fake, kundi para hindi pag-alalahanin yung mga tao sa paligid natin. So, yes, it pays to have a product like Wonder Beauty with us dun sa mga moments na yon to uplift our spirits and also uplift the people around us para naman hindi sila ganang mag-alala na, oh, nag-aayos siya, ibig sabihin, medyo okay-okay na siya, 'di ba? So, yeah. So, I'm really grateful to have that partnership with Wonder Beauty through Miss B. Ayun. Miss B, may questions ako. Okay, since we're talking about Wonder Beauty na, Ah, okay? And also breakthrough sa pagsasamahin na natin. Okay. Um, mga struggles or challenges ang na-encounter mo? Was there any time or any moment na you doubted mhm. yourself? Like, parang naisip mo, para sa akin ba to? Or tutuloy ko pa ba to? Nagkaroon ka ba ng ganong moment sa Wonder Beauty or sa mga iba pang endeavors mo? Kasi ang dami niya talagang pinasok. Idol Every ba? day of my life, actually. Every day naman, parang may mga challenges. Yung pagsisimula, yes, of course, I think most of the business people will
relate to this, yung imposter syndrome. Na parang, sino ba ako para magkaroon ng sarili kong, ano, di ba, makeup brand. So parang ako na mismo, ano na ako ng doubt sa sarili ko. But then, ikaw lang din naman yung makakatanggal sa iyo dun sa ganong mindset, right? So, yun, yung self-doubt mostly is something na kailangan mong i-battle every day. And yun yung lagi kong hinaharap. So, maraming time na rin na gusto ko siyang i-give up. But then, nung nag-start na talaga ako, as in nakikita ko na siya, nasabi ko na bibigay ko na yung lahat. Parang ipupush ko na to. Kahit minsan parang for some time nakita niya na wala siya. Hindi ako masyadong nag promote, basta hindi ko siya masyadong hinarap. Kasi yun nga, part din kasi yung marami rin akong ginagawa and nagkaroon ako ng bagong baby. Actually, kasabay ng pagbubuo ko ng Wonder Beauty is meron din akong binubuo sa loob ng baby ko. So doon medyo ako naging nagkaroon ng struggle kasi yung pagbubuntis, and then at the same time medyo risky yung pag-pregnancy ko, pero everyday naman pinupush mo pa rin yung sarili, pinupush ka pa rin yung sarili ko to do this, and kasi I have a vision and I have goals for Wonder Beauty and yung mga upcoming na brands na wino-workout ko. So, kailangan yes. Wow! May Sige. mga upcoming pa. So, Excited. nag-start lang talaga ako sa makeup, but then soon magkakaroon ng iba pa. Wow. So, yun. Unti-unti. Even nung mga time na nag-stop akong i-promote siya, yung mga brand ambassadors ko, sobrang nakakatulong sila sa akin. Sobra. Na parang, Miss B, parang hopefully magkaroon tayo ng ganito. So sila na mismo nagbibigay sa akin ng idea, and then they will tag me every time na ginagamit nila yung products ko. So nag-message sila sa akin. So yun yung parang nakakatuwa dun sa nangyayari na kahit na mahirap kasi syempre bago ka, 'di ba? Tapos parang ang hirap isabay dun sa mga kilala na brand. And yun. So yun yung mga struggle ko. Feeling ko lang lagi na parang nahihirapan akong isabay siya sa other brand. And then yung self-doubt ko, yan yung lagi kong kalaban. Na-realize ko rin ang dami ngang nag-open ng sa same category, no? Ang dami mong competition kung tutuusin. Pero ewan ko lang, pero sa akin, since hindi naman ako talaga pala try ng mga products, masasabi ko lang talaga, umpisa pa lang, as in pagkahawak ko pa lang ng product, sabi ko, I gotta try this. Kahit na hindi ko sabihin na hindi ko pamimigay. Nag-guilty ako doon. Ngayon lang ako umamin sa kanya. Kaya nga hindi kasama sa interview yung magkasabi ako. Ayun. So, talagang I really respect the product kasi sobrang maganda siya. Ayun. For us, especially mga may skin condition. So, yun sis, congratulations. And marami pa pala kaming i-expect. So, ang sinasabi mo pala sis, may mga yung mga sabi mo yung mga brand ambassadors mo. Sila yung parang angels mo. Na kahit na pag nawawalan ka ng tiwala, na tipong hindi ka nawawalan ng tiwala sa product, of course, I'm sure. Yeah. I mean, nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo or maybe busy ka kasi nga out of focus ka nun. Syempre, marami kang naasikaso. Andyan sila. So, sila pa yung nakakaisap ng Sila na paraan. yung nagpo-promote actually. Sila na yung nagpo-promote. Makikita mo na lang, nakatag yung Wonder Beauty. So, nakakatuwa din na na marami ring. And then at the same time, pag may bumibili, makikita mo yung feedback. So, nakakatuwa yung mga ganon na moment. Kahit na minsan feeling mo, kinakabahan ka. I think it's normal naman for any business person na alam mo yun, kabahan or magkaroon ng self-doubt. But then, isa sa magiging puhunan mo talaga sa business is yung lakas ng loob mo.
and yung grit, 'di ba? So, kailangan mo lang talagang magtiwala pa sa sarili mo and then of course dun sa products na maganda talaga siya and yeah, yun. Totoo. I mean, tama ka. Talagang kailangan mo magtiwala sa sarili mo and sa product, of course. Kasi, who else, 'di ba? Sinong Mm. mag-uumpisa magtiwala kung wala ka ng tiwala na yun. And isa pa, talaga namang malaki ang tiwala ng mga gumagamit sa product mo. Kaya nga hindi mo na kailangan kumbaga gumastos for promotion. Kasi yung mismong mga buyers mo, yung nagpapatotoo how quality, 'di ba? Sobrang taas, so high quality ng product. Tas napaka-affordable niya, napaka-competitive niya sa totoo lang. Hindi mo akalain na yung with the packaging and the quality and all, gano'n kababa yung Talaga presyo. silang paraan na maging Kasi maging may malasakit affordable. 'no, Mm. may malasakit talaga yung pagkaka-conceptualize ng product. Makikita naman talaga. Alam mo mabait yung may-ari, 'di ba? Yun yung ano, yung mga titignan niyo po 'pag magsa-support kayo ng product, kung ito ba ay ginawa na may ano, may malasakit, naku, sabihin mabait yung may-ari kaya gano'n. So yun B, your Yeah. product reflects you, all natural and supportive, 'di ba, napaka-ano, high quality, yun. So nga pala, ang hindi niyo pala nalalaman bukod sa ano siya, magaling siyang CEO ng kanyang product, okey, um, siya rin ay may kinalaman sa aking breakthrough, as in Breakthrough. real life breakthrough. Actually, I'm not so sure, dun sa book mo 'di ba nag-message yata ako? Yeah, oo. Oo. Isa sa mga ano, yung mga dedication ko dun sa book niya, yun yung isa sa mga pinaka-original kasi sabi ko, "She deserves this." Kasi ano, siya yung isa sa mga nag-inspire sa akin during my lowest points. Oo, inaamin ko naman hindi kami palagi magkasama kasi nung mga panahon na bonding days sila sa GCIC ng mga friends namin, hindi ako gaano mahilig kasi maglalabas, though kahit gustuhin ko andiyan ang mahigpit kong ang papa na real life dad, and then nagkaroon din ako ng papa, masyado ako nag-focus sa love life, so medyo mahigpit din yun, gwardyado tuwing lalabas kami laging nakagwardya, 'di ba? So hindi kami gaano nakapag-usap ng ano, masinsinan. So more on ano, happy-happy yung usap natin, light lang. Pero natutuwa ako kasi si God na yung gumawa ng paraan, alam mo yun, na pina-discover niya sa'kin how beautiful this person is inside and out. Sobrang ano, nagkaroon siya ng opportunity ano, nahangaan ko kasi ang strong talaga niya, yung mga hindi ko akalain na pinagdaanan niya. Ayun, kaya siya po yung naisip kong i-feature. Sa totoo lang, I'll be honest with you guys, hindi ko alam kung saang category ko siya ifi-fit kasi sobrang well-rounded niya na parang sabi ko, she deserves another category. Ayun, so nung nga naghahanap ako ng ano, mag-e-endorse ng breakthrough, sa totoo kasi hindi ko na na-mention sa'yo. Alam ko na isa siya dun, parang siya na nga, eh. Yun yung ano, sabi ko, siya talaga yung ano, yung woman na nakapag-breakthrough. Kung tutuusin, nauna pa siya sa'kin. Kaya nga nagawa ko 'tong book. Ayan, huwag ka iiyak, Kaya Yep. nagawa ko 'tong book kasi yun nga, dumating siya yung nakausap ko at my lowest kasi guys, kung alam niyo lang, nag-resign na ako sa work after na mag-end yung ano ko, yung relationship ko. Sorry, kailangan ko talaga sabihin 'to. Siya yung nakausap ko tapos, ayan, she offered me some part-time jobs na I can do. Siya yung nag-open ng ano, ng possibility na, "Uy, puwede ka palang mag-venture sa isang bagay na hindi ko pa na-explore." Kasi Miss B, alam naman natin pati ng mga friends natin na hindi ako madaldal. I mean, ngayon lang ako dumaldal, 'di ba? Pero nung that time parang ano ko, may sarili kong mundo, asa cubicle lang ako. 'Di ba gano'n lang yung ano ko, napaka-ano, tahimik ko lang. 'Pag hindi mo ako kinausap, hindi ako magsasalita except gusto ko lang talaga ng ano, 'pag gusto ka niyang kausap, yoon. Pero yung in-explore ko na business through her, it requires na kailangan mo makipag-usap sa tao, ganyan. In that time, hindi ako willing makipag-usap kasi I wanted to shut my world down kasi nga I was experiencing heartbreak. But, alam mo yun, ang tiyaga-tiyaga niya alam mo, sa totoo lang, ine-explain na niya ako na, "Ito, pasukin mo 'to, ito magiging ganito, ganito, ganito." Pero sa totoo, yung utak ko nun parang,
anong gagawin ko mamaya? Ayun, gano'n. Ah, Oo, yung ang ganda ng mga sinasabi niya sa'kin, pero yung utak ko nun sobrang clouded pa. So, parang na-realize niya yun and then she talked to me and then she opened up yung mga things na hindi ko alam about her. Yun nga, so na-inspire na ako dun. Sabi ko, I never expected na gano'n kalaki, karami yung pinagdaanan niya pero here she is, 'di ba? Nakayanan niya so maybe kaya ko rin pala. That time, Miss B, nag-resign na ako. Kaya I was exploring other ways na to earn a living. Siyempre alam mo natin na 'pag nawalan tayo ng partner, mawawalan din tayo ng source of income, and we have 2 kids, so mahirap 'yun. As in feeling ko malulumpo ako. Sabi ko, "Anong gagawin ko?" And I just started again sa law school. So, parang sabi ko, "Ay maantala na naman." Pero siyempre wala na 'yun sa utak ko, eh. Ang nasa utak ko is paano kami makaka-survive. So, yes, I was just really eager and open to learn something more kahit na gano'n yung utak ko, yung status ng utak ko nun. So, salamat kasi na-guide niya ako. Ang isa sa mga tumatak sa'kin na sinabi niya is, Life go. doesn't happen to you, it happens for you. Yes, walang ibang puwedeng magsabi niyan na as powerful as her. Kasi feeling ko sa kanya yung linya na 'yan. Sabi niya, hindi naman 'yun originally sa kanya, pero she's a book reader. So marami na siyang nabasa and ano talaga siya, ever since parang gustong-gusto niyang matuto. Yung kumbaga kung may matatawag tayong lifelong learner, siya talaga 'yun. As in ayaw niyang tumigil mag-aral to improve herself. 'Yun yung nakikita kong yun yung nakikita kong quality ng ng mga entrepreneurs, o 'di ba, entrepreneurs. Totoo yan. Yung successful entrepreneurs, they don't stop reading, they always want to learn more. Yun yung Mm. napansin ko. Ayaw nilang mag-waste ng time. So, Kasi katulad po the only, nito. the only time Yes. lang naman kasi na parang ah mag-fail ka is kung feeling mo ikaw na yung pinakamagaling sa lahat. So, there's always a room for improvement. So, yun, keep on learning lang. Marami Yes. talaga dapat matutunan, and even with what I'm doing now, I still find ways to be better with everything. Kasi alam ko naman, hindi ko alam lahat eh. So, parang how I wish nga na I can hire someone na lang. To do all of those things But na. for now, I have to learn everything. But ako yung someone na, I think even kahit kayang-kaya kong mag-hire ng someone, feeling ko kailangan ko pa rin aralin. Kasi at least alam nyo pareho yung nangyayari or ginagawa. So, ganun. Ganun talaga yung mindset ko lagi. Kailangan mo aralin yung isang bagay talaga. Yes, hindi lang yung basta business lang na kumita ka, o ayan yung produkto, benta niyo na, hindi gano'n, eh, 'no? Parang parang baby mo siya. Actually, nung pagkakakuwento mo sa'kin siyempre nung 'di ba, ang ating bunso parang lumalabas twins sila, Oo. 'di ba? Yes. Twins sila na dumating sa buhay mo na Kaya baby mo siya yung rin 'to, CEO. mm. So, you really want the best for your baby, 'di ba? Same with the business, hindi mo siya puwedeng, "O sige pinanganak mo siya, hayaan mo na siya mabuhay mag-isa," 'di ba? Iba yung may malasakit, hands-on. 'Di ba that's the term that we're looking for, napaka-hands-on kasi niya. Kahit nung una pa lang, iba yung passion niya. Kahit nung sa makeup, 'di ba, sa pagme-makeup artist, iba yung passion niya. She really stands out, yun yung pansin namin sa kanya, sobrang iba, talaga, on fire. On Kung fire. meron ako hindi totoo, kung may kakilala akong on fire, siya yun. Kasi kahit sa mga simple ventures, siya, committed. Yun Mm. siguro yung yun. So dun na tayo papasok ngayon. So, napag-usapan na natin yung yung mga struggles, challenges, okey na napagdaanan. And then na-mention mo rin gusto niyo yung mga angels din tumulong sa'yo, nag-support sa'yo. Aside from pala sa iyong mga brand ambassadors and then loyal clients and patrons, sino pa ang mga gusto mong pasalamatan, 'di ba? Kasi on your way here, marami rin tayong Mm. nakatulong sa atin. Well, yung mga immediate family ko, syempre, when they learned about this venture, syempre, support naman sila. Si Hubby, laging nakasuporta lang na
pag meron akong parang bagong na-discover, kwento ko sa kanya, kahit hindi niya alam. Kahit hindi niya alam. So, ano lang siya. Tapos, on my way to like getting the product. So, siya yung nag-drive sa akin. Ganyan. So, yun yung mga tao na unang mga nagsuporta sa akin. And then yung daughter ko, ayan, mga taga-try ng products. O, try mo to. Models niya. So, ang gaganda din ng ng daughters So, niya. taga-try talaga Minsan sila niya, ng product. gwapo. In the family, runs in the family, yung angkan nila is magaganda. Promise. alam ng yan, ng mga coworkers namin. Yes, yes. So, yun nga, yung family ko lang naman talaga yung unang-una. Kasi hindi ko talaga siya kwento kahit kanino before ko siya ni-launch. Ito napatunayan ko na to na parang if you may kwento ng idea mo to someone, parang nata-throw off yung energy, yung vibe. Parang nagkakaroon ng negative energy na hindi siya natutuloy. So, maraming chances na napatunayan ko to. Kaya, nung binubuo ko si Wonder Beauty, hindi ko siya pinento kahit kanino. Bukod lang dito sa family na nasa bahay lang. Yun lang. Hindi ko siya pinento kahit ano. Nung medyo na kinakwento ko na sa sister ko, yan. Medyo nabubuo na siya. Pero before, talagang hindi ko siya pinento kahit kanino. Kaya ang support ko talaga, main support ko, yung mga tao lang na nandito sa bahay. Yun. So, thank you sa kanila kasi, alam mo, sa totoo lang, agree ako dun. Yung sinabi mo na pag kinukwento mo, di ba parang yan yung hindi nakulayan na plano, di ba? Yes. Parang drawing lang, di ba? Kasi nga, napangunahan siya ng mga sabi mo na, so hindi siya nagawa, hindi siya na Ewan ko lang totoo kasi na baka, syempre, hindi naman natin masabi, may mga tao kasi din talaga, dapat ingatan talaga natin yung mga ideas kasi minsan may mga tao din na hindi natin masabi, smiling in front of us, pero pagtalikod, may sila may parang negative wish. Hindi naman nila sinasadya, pero natural lang kasi sa mga tao na parang maging, paano ba, negative thinkers, pessimist. May pag kinausap mo, sabihin sa'yo, ay naku, baka malugi ka lang dyan, ganun yung dating, di ba? Pag mag-i-start ka ng business, yun yung mga bagay na parang, ayaw mong marinig. Yes, alam mo naman kasi na andun yun I'm sure alam naman lahat ng mga nagbe-business yun. Pero, that time, kailangan mo is yung boost, no? So, you really have to surround yourself with, like-minded individuals. Like-minded. So, yun nga, dahil limited ako doon sa mga like-minded individuals, I, followed a lot of CEOs sa skincare and makeup industries. So, doon talaga ako kumuha ng parang doon ko sinaround yung sarili ko, yung energy nila, parang balang araw, ito rin ako. Parang ganyan. So, yan. So, parang law of attraction din, no? Yes. Law of attraction. Sinurround mo yung sarili mo, in-expose mo, in-immense mo actually yung sarili mo doon sa culture na nakapalibot din sa kanila. I mean, hindi to hindi to yung parang, sinasabi nila feeling, iba yun. Kasi this one, parang pino-condition mo yung mind mo. Mindset ba? Oo. Mindset, di ba uso? Mindset, yun. Na kalaban mo talaga kasi dito yung sarili mo pag nagbe-business ka. Marami din tayong pinasok na business na hindi gana nag-work, pero we learn from part of it. Part of, learning. I mean, so, ako rin naman, di ba, hindi rin naman lahat ng pinasok ko nag-work or lahat ng pinasok ko napapanindigan ko. But, when nag-start ako sa Wonder Beauty, I said, I'll make sure na, na magsasucceed to. And, yun. Saka, na-realize ko din, no, yung mga pinagdadaanan natin. Though, kasi tayo, sa totoo lang sa grupo natin, parang tayo yung yung ang dami nating tinry. Yes. Diba? Marami, diba? Kayo, nag-start Yes.
Kasama ka ba nun? Basta yung nag-start yung group of friends ng business. Hindi ako kasama nun, but yeah. Pizza. Oh my God. Pizza na phone. Right. Pero, alam mo yun, yung mga yun, stepping stone mo yun eh. Yes. Training ground mo, kumbaga. Wag kang malungkot na hindi ka nag-work. So, ayaw mo na, hindi ka na mag-business, magtatrabaho na lang ako, ganyan. Hindi sa ganon. Kasi eventually, after mo mag-work, tatanda rin tayo, kailangan natin mag-retire, then kailangan natin i-sustain yung family natin kahit pa sabihin natin na, 'di ba, nakapag-ipon tayo kasi mauubos 'yan, 'di ba, Miss B? So you really have to find something na earn ka pa rin kahit na hindi ka na nag-work. So yun yung natutunan ko. Marami na ways talaga. Hindi lang siya, hindi lang pagtatayo ng business and para ma-secure mo yung future mo, di ba? Maraming ways, pero unti-unti siya. Parang hindi siya yung parang gusto mo na agad. Pagkatapos mong mag-aral, feeling mo investor ka na agad. Hindi, gano'n. Every business, every venture, may may lesson. Kahit naman lahat ng pangyayari sa buhay na failure natin, hindi naman perfect yung buhay. Pero natututo tayo eh. So, ang dito is huwag kang huminto. Kasi pag huminto ka, doon ka talo. So, katulad nga namin, 'di ba, minsan nasabihan ka na rin ba nun? Yung parang, ano ba talaga gusto mo sa buhay? Ang dami mo, nasabihan ka na? Ito yung namatak sa akin, parang jack of all trades is master to none. Pero merong kasunod yun eh. Kailangan nating hanapin. Parang i-flash mo na nga lang somewhere here. Parang mas okay na din, marami kang ginagawa kesa naman nag-stick ka sa isang bagay, hindi mo na inaral yung ibang bagay. Na parang okay yung may skills ka, may anong tawag dito, may expertise ka. Pero kaya mo namang magkaroon ng marami expertise. Oo, kaya mo eh, di ba? Oo. Yun yung for the longest time, I think kung narinig ko yun, parang tumatak siya sa akin. But then I realized na, bakit ako maggaganon? Mas sanay ako ng marami akong ginagawa. So ngayon, na ulit yung ginagawa ko. Parang, I venture into virtual assistants again. Pero this time, parang mas gusto ko na siyang parang more like a business instead of parang empleyado ako. So, yun, yung Wonder Beauty, syempre, di ba? But then, at the same, meron pa rin akong isang bine-venture pa na bago. So, masanay ako sa ganun kesa yung na-stuck ako sa isang bagay and then, pag hindi siya nag-work, wala na akong fallback, di ba? So, ngayon, yun, binabalik ko yung sarili ko dati na, di ba, before, makeup artist, virtual assistant, ESL teacher, di ba? Kinaya ko naman eh. Kinaya ko naman. So, yung sinasabi mo na parang, ano yung word mo kanina na kung may nakapagsabi, di ba? Oo, may nakapagsabi nun. Kasi ako sinasabihan ako palagi nun eh. Parang, alam mo, ang advice nila sa akin palagi, alam mo kasi, Maricel, totoo to sorry sa mga nagsabi, pero share ko na. Alam ko naman concerned sila, pero alam mo kasi, Maricel, kaya ka stress kasi pinagsasabay-sabay mo ang mga bagay-bagay. Kagkabos ko ba si, Rupa May, pinagsasabay-sabay mo yung mga bagay-bagay. Dapat mamili ka lang. Kulang, di ba? Pero yun nga, ang key lang naman doon is pag pagod ka, magpahinga ka lang. Di ba? Ako, pag mentally stressed out na ako or mentally tired na ako, upag lang ako. After nun, okay na ulit, di ba? So, I only have few hours per day to do all that stuff. So, yun, kinakaya naman. Basta nasa tamang pag-schedule lang yan. Yan. Medyo mahirap siya, pero hindi naman siya imposible. Feeling ko, may kinalaman dito yung pagiging ESL teacher natin. Kasi, as ESL teachers, di ba, parang tinrain tayo na mag-time management, mag-multitask, na habang nagtuturo, encode. Nag-code ka, may ka-chat ka. Yan. Huwag mo sabihin yung ka-chat, grabe. May ka-messenger. Hindi ka-messenger nun. Ano yun? IM? I am ba? I am. I am pa na panahon natin.
Ano pa yun sa Microsoft? I am sa Microsoft ba? Oo, yung Yung MSN. nakaraan, MSN Messenger, di ba? oo. YM, Yahoo. My Oo, God! yun. Grabe yung mga ano, Sorry nakakatawa. ka sa mga Gen Z na nakikinig. Sorry hindi ba kayo makarelate? Kasi nung time namin, Friendster pa. Friendster. Those were the days. Ang ganda na. MySpace. MySpace. Oo, correct. Ayun. So, sorry sa mga Gen Z. Ayun, napag-usapan lang namin. Pero, ayun may sinabi si Miss B kanina na yung kabataan daw ngayon, syempre, nakikita nga natin, gusto nila laging shortcut. Shortcut. Pagka-graduate, yun nga, feeling nila, gusto na nilang wala namang masama, maging ambitious, di ba, Miss B? Walang masama doon. Pero, siguro, balansehin mo rin, wag yung agad-agad is malaki na investment. Okay lang yung paunti-unti, no, Miss B? Oo. Try mo, itest mo And, muna yung water. kasi di ba, ito, if they really want to go into business or ano, basahin muna nila yung Rich Dad Poor Dad. Yan. Hindi siya hindi siya, makikita mo doon sa mga nakaranas na, doon ka matututo sa kanila na hindi lang to something na parang sinasabi namin dahil against kami doon sa ginagawa nila, but yung way of yung ways niyang mga nagsulat ng libro na to, they actually experience it. Kaya yon. So Rich Dad Poor Dad, kung gusto mo talaga na mag-business ka or magkaroon ka ng uh, passive income, hindi siya, makikita mo doon, sinasabi niya na meron steps. So first, magiging employee ka muna and then you venture into business and so forth. So, basahin niyo yun, maganda yun. Na realistic yung ano niya, pagkakagawa. Ayan. Tapos pagkatapos niya basahin niyo yung Rich Dad, Poor Dad, basahin niya rin. Basahin niyo yung breakthrough. Mindsetting kasi yung naginawa mo sa breakthrough. Natuwa ako na parang hindi siya yung all throughout magbabasa ka lang. Meron siyang mga activities, very interactive siya. So, nakakatawa yun yung part na yun na, okay. Hindi ka lang niya parang sasabihan na ganito yung nangyari, ganyan yung nangyari, ganito dapat yung gawin mo. At hindi yun yung parang ginol mo dun sa book. But instead, you actually gave them activities, di ba? Na parang, it's very helpful to do those activities every day. Sobra talaga. Pag sinimulan niyo yung mga activities ng breakthrough, you'll actually have your breakthrough. Oh. That's totoo lang. Kasi these are the things that I needed before. Yun yung, alam naman natin, pag kasi heartbroken, ayaw natin na may naabala tayong tao. Though kailangan natin ng kausap. Yun yung mga moments na kailangan ko talaga ng kausap. May isa kasi Miss B sa mga nakausap ko. Pero, din sinuwerte ako, di ba? Paano kung bad influence yung nakausap ko? Saan na kaya ako ngayon? So, ito si Breakthrough. Ginugusto niya na na makausap kayo sa mga panahon na wala kayong kausap kasi mas vulnerable kayo dyan. And sa totoo lang, yung mga minention ko dito, ito yung mga nakatulong sa akin. And nag-mention din ako dito ng mga bagay na sana maiwasan niya na. Kasi, kasi na-experience ko yung iba dito and ayokong pagdaanan niyo yun kasi self-destruction is really not good. Kaya, tinry ko talaga tapusin yung book kasi nga, with the hope na hindi nyo na sana pagdaanan yung mga napagdaanan ng iba. You don't deserve that. Sabi nga, di ba, merong nauusa, di ba, yung kay Piolo ba yun? I deserve an explanation. Oo, yun. Sa totoo lang, kapag you're dealing with people with NPD, yung na-mention ko sa book, don't need their explanation kasi even they themselves cannot explain what's in their mind. They don't even sense that there's something wrong with them. Yes, maybe baka may part ka doon. Pero the thing with us, kadalasan, nagsaself-pity tayo, nagre-reflect tayo, mga empaths. Ito yung kabaliktaran na NPD. Yung mga with narcissistic personality disorder kasi NPDs. Ang target nila is empaths. Yun yung mga tao na sympathetic, may nararamdaman. Kaya gustong-gusto nilang tumabi doon, gustong-gusto nila yung gayahin. Para silang mga chameleon.
Gagayahin nila lahat ng ginagawa mo, ila-love bomb ka, gano'n. So, kaya sabi ko, it's about time na may book na gano'n, na mag-o-open na kasi ang ano, yung culture natin, bata pa lang, 'di ba, parang yung pinapanood natin puro romance, 'no? Eh, we Tapos have yung this, parang, um, eto, I'll share this kasi parang, ito yung recently na-realize ko na parang we've been feeding ourselves, especially yung mga tao, yung mga when it comes to love life, romance, ito yun yung mga nagiging idea nila. Yun yung kinalakihan nila. So parang yun na yung pumapasok sa isip nila kasi yun yung nakikita nila, di ba? But the truth is, it's not. One thing na napansin ko, I stopped watching this K-drama kasi parang nakikita ko na yung pattern. hindi kami I against love K-drama. K-dramas, ha? We I love love K-drama. K-drama. Mamaya But namin umuwi sa atin. I realize something na buti na lang kasi self-aware ako. So parang pag nakita ko tong scene na to na parang yung guy, sinasabihan niya na ng masasamang salita yung babae, but then yung babae, at the end of the day, na-fall in love. Parang nabibigyan kasi ng idea yung mga babae o mga Okay lang. kabataan na it's okay. Na it's okay na ganito ka itrato ng isang lalaki at the end of the day, ma-in love ka pa Babawi rin sa naman. kanya. Hindi. na ginagawa yun ng lalaki dahil Mahal may kayo? gusto sa'yo. Diba? Parang, saan nanggaling yung idea na yun? Yes. Totoo lang. Saan Oo. nanggaling yung idea na yun? Sa Oo. mga parents Red dyan. flag. Red flag yun, ah. Red flag siya. Hindi siya Red, romantic. yeah. Oo. So, parang makita mo to sa isang lalaki, tumakbo ka na. Huwag mo na, To be huwag honest, mo nang sis. hintayin na hindi, kasi before, di ba, meron din mga parents natin na sinasabihan tayo nung bata tayo na pag may nangaasar sa ating lalaki, sasabihin, ay, kasi siguro crush ka niya. Ay, oo. Parang Yan. din kayo na mindset Kaya tayo, yung mga batch natin, Diba? Parang, hopefully uy, hindi na ito matuloy, di ba? Sa isusunod na generation. But then, kapag hindi ka kasi self-aware, makikita mo na, ano ba to? Sabi ko, ano ba to pinapanood ko? actually, sis, Ano, what you deserve kasi. Oo. narcissistic. Kasi Mm-mm. What you deserve kasi is hindi yung pinifeed ng ating ng social media, okay? What you deserve, malalaman mo naman yun sa puso mo. Pag alam mo na ina-abuse ka, hindi siya love. It's never love. Red flag. Yun. So ingat na lang. So sa mga gusto ng mga signs na mga dapat iwasan, please purchase the book. Ayun. Thank you, Miss B, sa recommendation. Na-appreciate ko siya. Ayan. So, ayan, sorry naman, medyo natagal yung usap namin. Ganyan okay talaga lang. pag friends, no? Ang dami na pinag-uusapan. So, Miss B, ito na po. So, nag-thank you na tayo sa family. Now, meron po ba tayong future, ayun nga, nabanggit mo, meron mga upcoming projects and products kang ilo-launch, di ba? Okay. Hindi pa ba siya ready to promote? Hindi pa. Hindi pa siya Yun, ready to antayin promote. antayin muna tayo. One thing lang na gusto kong i-promote, if you're asking me kung ano yung is yung giveaway ng Wonder Beauty. Kasi di ba, yung launch ng Wonder Beauty, sinabay ko siya sa birthday ko. So, birthday giveaway and at the same time, anniversary giveaway. So, nag-run pa rin siya until July 17. So, send ko na lang sa iyo yung link para malagay mo sa description box. Wow, grabe, hindi ka maubusan ng freebies ha. Kaya like nyo na yung page ng Wonder Beauty. I-share natin yan dito sa video, okay? Marami siyang giveaways palagi. So, yun yung nagra-run ngayon, yung anniversary giveaway until July 17. Yun lang. So far, yun pa lang yung pwede kong sabihin. Yung future ng Wonder Beauty, like I said, kinikip ko muna yung mga bagay-bagay. Punta pa lang sa exciting part. Yun Papunta yun. pa lang sa exciting part. Yan.
antay-antay tayo. So what you can do is follow her page para updated kayo pag dumating na yung exciting part. Di kayo makuli. Kasi grabe to, bongga mamigay to. Mhm. So wala Actually, kang tapos na yung parang sneak peek nung mga grand prize. Oh, grand prize! Padas man. Grand prize, kala ko lalagay, ano? So, ito na, tatanong ko na yung pinaka-highlights na interview. Miss B, ano po ang sa inyo ang breakthrough? Ano para sa inyo ang salitang breakthrough? Ito yung mga aha moments mo eh. Hindi ito yung something na sobrang big time agad. Yes. We have small breakthroughs on our daily lives. Hindi lang natin napapansin. 'Di ba? Parang may mga aha moments tayo na bigla na lang pumasok sa isip natin. It's God's way of telling you na ito dapat yung gawin mo, pinaguide ka niya kung saan mo dapat 'di ba? So for me, breakthrough is hindi lang siya yung something na big. You also have to notice the small breakthroughs that you have on a daily basis, weekly basis, or kung kailan mo man siya ma-experience. Ma-experience mo yan eh. Yun yung mga aha moment mo na like with you. 'Di ba? Parang nung nag-usap tayo, yung nakapag-catch lang ng attention mo sa lahat ng sinabi ko sa'yo is life doesn't happen to you, it happens for you. 'Di ba? So, yun yung mga sinasabi ko na breakthrough na hindi naman, it doesn't really have to be something na financial or breakthrough sa career. It's not like that. For me, ang breakthrough is something na na-experience natin on a daily basis. Yung mga parang topic ni Lord, guidance ni Lord, 'di ba? So, yun talaga yung yung mga tipong may bigla kang maiisip. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, nanonood lang ako ng K-drama, 'di ba? Yan, part sa akin part yun ng breakthrough na parang ay oo nga no, yung parang yung lumaki tayo na ganito yung thinking natin. Hindi pala dapat. So, yun yung mga for me, yun yung breakthrough. Yun. Thank you, Miss B. Ayan, napaka-inspiring pa rin nung kahit yung sa last question ko, no, talagang malalim, makikita mo yung kalaliman ng tao sa mga sagot niya eh. Sabi ko na deserving talaga to ma-interview kasi marami kayong mapupulot. And Miss B, thank you sa mga tips sa business, sa life, and sa lahat. Kasi ang daming napupulot siguro ng mga viewers natin ngayon. Meron pa po ba kayong message sa ating mga viewers? Like, siguro, ang ating mga viewers ngayon is kadalasan yung mga followers din ng page natin. Ano po yung gusto niya sabihin? Pinupuit. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Kasi katulad ng sinabi mo sa akin, meron ka bang special na gusto sabihin sa kanila right now? Well, if you're experiencing heartbreak, know na hindi siya permanent. So everything is temporary. Lahat 'yan pagdadaanan mo lang. So ito yung lagi kong sinasabi sa iba na parang pag may pinagdadaanan ka, daanan mo lang, huwag mong tambayan. Parang ganon. So isipin mo rin na kapag umiiyak ka, iyak mo lang 5 seconds lang talaga. Ayun, nahalata ka tuloy. 5 seconds ka lang umiyak. 5 seconds ka lang umiyak? Hindi naman. Ganun ka ka-busy, di bang, may gagawin pa ako mamaya, 5 seconds. Parang, hindi ako pwede mag-break, Hindi, sa totoo lang, sis, ayun nga yung theory, sa mga interviews din na na-conduct ko, feeling ko, ang strong ng mga tao kasi nga, sobrang busy, at may mga umaasa, wala na silang time na walang time na mag-breakdown. Oo. So, yun lang. Pagdaanan mo lang yung daanan mo lang yung pinagdadaanan mo. And, basta, susundan nyo lang kung kayo man ay nakabili na ng breakthrough na book, sundan nyo lang yung mga pinapagawa ni MC. Kasi pinagdaanan nyo na yun. And one thing talaga na
pinaka-wise na gawin mo sa buhay mo is to learn from other people's mistakes. 'Di ba? So, yun. So, pinagdaanan na niya, kung nakita mong pinagdaanan na niya, kung bumili ka man ng libro dahil at hindi ka pa nakakaranas ng heartbreak, congratulations. Excited ka na. So, learn from her, learn from everything para dumating ka man sa time na, alam mo yun, pagdaanan mo yun, alam mo na yung gagawin mo. For protection na rin. Alam mo nangyayari yun, pero parang pag nakikita mo pa rin everyday, no, nakakagulat pa rin, nakakaawa din yung mga dumadaan dun sa mga ganun. Actually, isa sa mga inatiran naming sinabi ko na inatiran, pero sa totoo lang, nag-contribute ako dun sa webcast. Yung LEAP, you should learn about it. Pag may problem ka, or ano man yung nasa utak mo, learn more about it. So, para, yung knowledge niya kasi yun yung magiging tool mo para ma-protection na niya sa sarili. Ayun. Engage with other people like what we're doing now. Diba? Kapag nakapag-usap ka sa mga like-minded individuals, kahit pa business yan, or heartbreak yan, kumbaga, kung positive yung mga nakausap mo, positive din yung lalabas. Kasi nga, may iwas may sarili mo sa mga pessimists. Ayun. So, apply mo yung mga na-learn mo. Hindi lang yung basta nasa utak mo lang. And then, plan kung paano mo nasisimulan. Kasi, hindi naman yan magic katulad ng sinabi ni Miss B. Hindi yan magic. Walang shortcut yan. You really have to do hard work. Katulad niya. Ayun. Miss B, maraming salamat sa iyong time. I'm sorry. Ito, napahaba na naman yung interviews. Part 2. Oo, parang deserve ng part 2 to, no? Tapos tama-tama ilo-launch mo na yung exciting part. Ine-expect yan ng mga viewers. So, guys, please support per page. Ipa-flash natin yan dito. And also join the contest, okay? Always be updated dun sa mga promos, exciting promos na Wonder Beauty. Ayan, si Miss B mismo yung yan, gumagawa, hands-on yan. So, Miss B, any other parting words? Meron pang thank you so much for inviting me again. And yeah, na-enjoy ko. Actually, kinakabahan ako kanina, but yeah, it's nice na conversational lang talaga. And sa conversation na yun, we impart our knowledge din or wisdom sa ibang tao, di ba? Sa lahat ng areas, hindi tayo na limit sa isa. Yes. Thank you, Miss B. Sorry naman, di ba? I mean, it's not your fault. Actually, nag-enjoy din ako. Ganun talaga pa nag-enjoy. Gusto mga makikinig na parang marami tayong dinascuss na topic. Kaya tayo. Thank you, Miss B. And sana sa uulitin na huwag magsasawa. Goodbye!